Mapagpalang araw sa lahat ng ating mga listeners. Narito ako muli para ibahagi ang kwento ng aking buhay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ashley. Hindi ko tunay na pangalan. Nakatira ako dito sa Quezon City. 20 years old. Bago man ako napadpad sa Quezon City sa Manila, ay galing ako ng Mindanao. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, para kumita ng malaking sahod, ay nakipagsapalaran ako sa Manila. Sa ngayon ay nakatira ako sa lolo ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Mario. Sa edad 56, hindi mo mahalata o mahulaan ang edad niya. Dahil mahilig ito mag-gym at mag-jogging kada araw. Kaya ganoon na lang siya kaalaga at kadisiplina sa kanyang katawan. Noong nakatira ako sa bahay ng lolo ko, ay kasama ko pa ang lola. Pero dahil mas matanda itong si lola kay lolo Mario, ay nagkaroon ito ng malubhang sakit dulot ng kanyang pagkamatay. Nung mga panahon na buhay pa ang lola, ay malimit lang kaming magkakwentuhan ni lolo Mario. Dahil mas malapit ako sa lola ko. Sa tuwing makakuha ako ng sahod, ay palagi kong inilalabas ng lola para gumala at kumain sa labas. Kaya't ang lolo ko palagi ang naiiwan sa bahay ng lola. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iniwan na ako ng lola ko. Makalipas ang mga buwan, ay kami na lang ng lolo ko ang magkasama sa bahay. At ako naman ay gabi na rin umuwi galing sa trabaho. Na minsan ay naabutan ko palagi na malungkot ang lolo ko. Na minsan ay nagsasalitang mag-isa dulot ng kalungkutan simula nung mawala ang lola. Kaya gumawa ako ng paraan para maibsan ang lungkot ni lolo Mario. Ay niyaya ko lumabas ang lolo. At ito ang nangyari. Lolo, huwag ka na malungkot dyan. Andito naman ako, di ba lolo? Tanggalin na natin sa ating isipan na wala na si lola. Mas malungkot ang lola kapag makita kang malungkot, lolo. Sabi ko. Hayaan mo apo. Hindi kasi ganun kadali na kalimutan ang lola mo. Mula nung makasama ko ang lola mo lagi akong pinagluto ng pagkain na gusto ko. Gaya ng adobong manok. Kaya hindi ganun kadaling kalimutan ang lola mo. Oo na, lolo. Naintindihan kita. Pero kailangan mo mag-move on para lumakas uli ang katawan mo, lolo. Malungkot kapag ganyan ang kalagayan mo, lolo. Hayaan mo, lolo. Ipagluluto kita ng paborito mong ulam. Ganun ba? O sige apo. May pasok ka pa. Bukas mo na ako ipagluto ng pagkain. O sige lolo. Malilit na ako sa trabaho ko O sige, mag-ingat ka po. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Naalala ko kasi, day-off ko ngayon. Kaya agad akong bumangon at naligo sa banyo. Habang papunta ako ng banyo,
ay nakita kong nakahiga sa sopa ng sala namin si lolo. Hindi ako napansin ng lolo na dumaan sa harap niya. Siguro ay tulog na tulog ang lolo Mario ko. Habang naliligo ako ay taas baba akong hinuhugasan ang maputi at makinis kong balat. Habang ako naman ay nakatitig sa malaking salamin sa aming banyo. For sure ay hindi pa ako nakasubok o naka-experience na makipaglaro sa lalaki. Habang naliligo ako ay marami ang pumapasok sa aking isipan. Maya't maya ay natapos na rin akong maligo at nagtungo sa kwarto ko. Naglagay ako ng mga losyon at hinaplos sa maputi at makinis kong balat. Sa bahay ng lolo ay mahilig ako magsuot ng sandong maninipis. Ang totoo niyan ay hindi ako mahilig magsuot ng bra habang ako ay nasa bahay. Wala naman kasi sa isip ko ang mahiya kay Lolo Mario. At isa pa, lolo ko naman ito. Yun ang nasa isip ko. Wala naman siguro mali siya kay Lolo Mario, di ba? Pagkatapos kong magbihis, ay dali-dali akong nagtungo sa kusina para ipagluto ng paboritong ulam ang Lolo Mario ko. Ay abala naman sa pagtitipak ng kahoy si Lolo Mario sa labas ng bahay namin. Kaya pinagluto ko ng masarap na ulam ang lolo. Pagkatapos ko magluto ay inahanda ko na agad ang pagkain sa mesa para kay lolo. Agad ako nagtungo sa labas para tawagin at ayain kumain si Lolo Mario. Lolo, tama na po yan. Mag-almusal na po tayo. Pinagluto na kita ng masarap na ulam na paborito mo. Sambit ko sa kanya. Oo na apo, susunod na ako. O sige lolo, basta sunod ka na dito sa kusina ha. Hintayin kita dito lolo, sambit ko sa kanya. Oo apo, sunod na ako. Pagbalik ko sa kusina, ay ipinakanda ko na ng ice juice ang lolo ko. Pagkatapos kong magtimpla ng juice, ay aksidenteng nabangga ako ng lolo. Ay, lolo, sorry. Hindi ko sinasadya. Nandyan na pala kayo sa likod ko. Bulong ko sa kanya. Oo apo, makuhugas sana ako ng kamay ko. Habang pinupunasan ko ang natapon kong juice sa sahig, ay napansin ko ang mga mata ng lolo ko. Ang pagtitig niya sa matayong at mapula kong mamon. Ay apo, gusto mo tulungan na kita? Sambit niya. Ay wag na lolo, kaunti lang naman ang natapon eh. Ala sige, ikaw bahala apo. O siya apo, halika na dito sa mesa. Kain na tayo. Sabi ni lolo. Lo, tikman mo na yung luto ko sa'yo lo. Sana magustuhan mo ang luto ko. O siya, sige. Tikman ko ang luto mo. Wow, ang sarap naman ito ng luto mo apo. Nako, Lolo Mario, sigurado ka ba na masarap talaga ang luto ko? Oo apo, manang-mana ka talaga sa lola mo eh. We, sigurado ka lolo? Oo nga. O siya, sige, kain na tayo apo. Habang kumakain kami, ay pasimpleng nakatingin sa dibdib ko si lolo. Lolo, okay ka lang ba? Oo naman apo, bakit? Napansin ko lang kasi lolo, kanina pa kayo nakatitig sa dibdib ko ha. Wala apo. Naalala ko lang kasi ang katawan ng lola mo.
Ganyan din kasiksi at kalaki ang balon ng lola mo. Sabi niya nahihiya sa harap ko. Ganun balo? Kaya sorry apo ha, hindi ko maiwasang tingnan ang malusog mong balon. Halong takot at kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Pero inisip ko na lang na malabo naman siguro mangyari ang gagawin sa akin ni lolo. Habang kumakain kami ay puro kwentuhan at tawanan lang kami. Makalipas ng ilang minuto ay tapos na po kami kumain. First time ko makita ang lolo na marami ang nakain. Oo siya, magpahinga ka na muna. At ako ay maghuhugas muna dito sa kusina lolo. Habang naghuhugas ako, ay bigla namang nagpaalam sa akin ang lolo. Apo, iwan muna kita dito ha. At ako ay lalabas muna ng bahay. O sige lolo, basta umuwi ka ha. Sagot ko sa kanya. Pagsapit ng gabi ay hindi pa rin nakauwi ang lolo. Kaya naisip ko na mauna na lamang ako matulog. Hindi ko namalayan na hindi ko pala naisara ang pinto ng kwarto ko. Nang mga oras na iyon ay himbing na himbing ang tulog ko. Habang masarap ang tulog ko ay bigla na lamang ako nakarandam ng kakaiba sa katawan ko na parang may malamig at nakakakaliti na gumagapang patungo sa liblib ng perlas ko. Napakalamig ng mga kamay patungo sa mga labi ko. Na anya ay isang panaginip lang. Kaya pinabayaan ko na lang ang aking nararamdaman na akala ko ay panaginip lang. Kaya ninais ko magising at nang magising ako ay laking gulat ko. Ay lolo, ikaw pala yan? Ano yung ginagawa mo lolo? Apo, pasensya na. Hindi ko matiis ang lola mo eh. Kaya ko nagawa ito. Gusto kong lumigaya apo. Apo, patawad. Umiiyak ang lolo habang nagpapaliwanag sa harap ko. Huwag ka na umiyak. Sige na, dahil mahal ko si lola. Ipaubaya ko na ang pagkababae ko para sa iyo lolo. Para na sa ganun ay lumigaya ka. Kaya nung buhay pa ang lola. Pagsabi ko sa kanya ay laking gulat kong agad siyang sumampa at nilaro-laro niya ang makinis at mapula kong katawan. Nung una ay hiyang-hiya ako sa kanya at sa nangyari. Pero kalaunan ay naisip ko at inisip ko na lang na boyfriend ko ang sumampa sa akin. Ang totoo niyan ang lolo Mario ko ang unang nakawasak sa makipot at napula kong perlas na alaga ko. Simula noon, dahil ay mas malapit na kami ng lolo Mario ko. Hanggang sa dumating ang taon ay nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya. Hanggang ngayon ay lihim pa rin namin ni lolo Mario ang nangyari sa aming dalawa. Sa mga nakikinig at nanood ng aking video, sana patuloy kayong magsubaybay at pakinggan ang mga story. Maraming salamat sa aking mga listeners.